Gov, ang Ilocos Norte, top 3 po kung ang pag-uusapan ay budget mula sa gobyerno ng mga project. Number 1, Occidental Mindoro. Number 2, top 2 is Bulacan. Ang top 3 ay Ilocos Norte. Sa tingin nyo po, Ang third. Dalawa lang, 200 lang diferensya. sa tingin nyo, kaya bang imbestigahan ng ICI ang lugar ni Pangulong Bongbong Marcos? Yun lang ang request ko para tinutulungan nga natin ang presidente. Para maniwala tayo sa kanya, pa-imbestigan niya muna ang probinsya niya. Imbestigan niya yung probinsya ko. Hindi lang flood control, lahat ng klase project imbestigan nila. Para malaman na talagang we are transparent. Sa tingin niyo, bakit po tahimik po masyado ang Senado at ang Kamara kung pag-uusapan ay Ilocos Norte? Pwede yung microphone. Ano po ang nakikita niyo pong dahilan? Ayaw ko Microphone na magpintang. microphone. Ayaw ko magpintang dahil hindi naman tanga ang mga tao at ang mga Pilipino matatalino, matatapang ang mga Pilipino. Ngayon nyo ilabas yung tapang nyo mga Pilipino para sa kinabukasan ang ating mga kabataan. Future of our children. Dito po, kung walang mangyayari ngayon, wala na po tayong kinabukasan. Sa EFP. May nabanggit niyo po na may mga backlogs doon sa total na pamahalaan. Hindi po kayo magbanggit kahit isa of dalawang Hindi, napapatulong ako sa mga mayors eh. Nahanapin yung mga anak ko. Kagaya kay Mayor Isko. Papatulong ako kay Mayor Isko para pahuli yung mga ulol na aso sa Manila. City Pound. Ang mga ulol na aso, mga aso, pag nahulog sa City Pound, tutubusin na mayari. I'm sure hindi tutubusin na Malacanang yan. Gov, nitong nakalipas na mga buwan, marami pa mga general ng Armed Forces of the Philippines na nag-courtesy call kay former Speaker Martin Romualdez at nagsabi sila, we will watch on your back, Mr. Speaker. Ano pong tingin nyo rito? Mahirap po mag-comment pero I'm sure mga military alam nila na nangyayari. And I'm sure they will not tolerate it. Gov, nakarating na ba? Kaya yan. Gov, Jimmy Mendoza po sa Media House Express Internet TV Radio. Kababayan, taga Ilocos Sur. Gov, nakarating na ba sa kaalaman nyo yung 15 billion na ghost project sa AFP at lumulutang po yung pangalan ni AFP Chief Staff Browner at pinakita sa SOCMED 3 building na pag-aari niya. Kaya hindi kumikilos yung AFP sa kabila ng sunod-sunod na panawagan ng iba't ibang cost-oriented group na simulan nila. Kung sasagutin ko yan, mapunta na naman dyan ang atensyon. Tutok muna tayo sa flood control. Bira sa na yung flood control, di pa tapos. Maganda yan, pero balikan na lang natin yan. Ituloy natin ito, nandiyan na eh. May resulta na may mga ghost project. Madademper ka ang atensyon. Ako marami pa akong alam. Pero huwag na lang muna. Nandiyan na eh. Tapusin natin yan, tapos na sila. Gov, may panawagan ka ba sa ating militar? Ang panawagan ko lang, I'm sure alam nyo nangyayari at naintindihan nyo ang pulso ng bayan. Sana po huwag nyo pigilin yung mga anak nyo na sumali sa mga pagprotesta sa grabe corruption. Dahil ito kinabukasan nila. So I'm sure na maintindihan ng mga opisyal natin ito. So malaking pag-asa po na susuporta sila lahat. Kung maliwanag na nangyayari, maliwanag pa sa araw. Nandiyan na ang ghost project. Sinabi na ng ICI, mga anis sa tao yan, sinabi nila may ghost project. Ano pa ang gagawin natin? Ang ginagawa naman natin yan, huwag mo lang flood control, iba naman tayo. Maliwanag na diversionary tactic na ginagawa. Delay hanggang matapos ng terminal.
tuloy pa rin ang kaligayahan nila. Ano reaction, anong message niya sa Catholic Church ho? Kasi sabi ni Cardinal David na dapat daw non-stop daw ang protest daw, saka dapat sabi ng Cardinal na hindi daw pwede pahinto itong investigation. May appeal ba kayo sa Catholic Church? Maganda yung sabi nila, pero mapapagod na ang tao. Dahil ibang klaseng presidente, Hindi natatama ko. napagit ko lang kanina. So, hindi ko lang sabi ha, So, Siguro. suggestion ko lang, kumilos tayo, 1 kilos lang, sama-sama tayo lahat. Gov, kung sakaling nakatayo dito si Bongbong Marcos, ano pong sasabihin mo sa kanya? Harap-harapan. Maawa sana sa mga Pilipino, lalo na sa kabataan, may mga anak din kayo. Magdudusa ang mga anak nyo kung hindi kayo magbitaw. Yan yung tungkulin natin. It is your command responsibility bakit nagkaganito. Bakit nagkaroon? Ang budget, ang nagpapagawa ng budget, ang presidente, siya ang pipirma. Siya ang pumirma na 545 billion ang flood control. Tinanggalan ilan lang, pero naiwan pa rin karamihan. Kaya nagkaroon ng ganyang project. So, malinaw po yun. Malinaw na may alam siya. At 3 years na tolerate. Bakit ngayon lang? Dahil pumutok na, inunahan niya. Pero maski unahan niya, kasama siya eh. Nandyan yung mga project diskaya sa probinsya niya. Malibaga, hindi niya alam. Wala siyang alam ng presidente. Yung Chavit, anong masasabi niyo na sa pagre-resign ni Mayor Magalong sa ICI at saka ni Lacson sa Blue Ribbon Committee? Anong masasabi niyo? Well, parang frustrated na sila na pag ginuto the next move because I believe that Mayor Magalong is an honest person. Frustrated na yan. Dahil nakita na niya walang nangyayari. Gov, ang probinsya po ng Ilocos sa norte, lugar ni Pangulong Marcos, dalawa lang po ang mga kontraktor doon na nakakuha ng malalaking bilyon-bilyones na pondo mula sa gobyerno, Pamilya Diskaya at pamilya ng mayor ng Lawag na si Yung bagong mayor ng Lawag, Oo. contractor na solo yung company niya, solo niya yun. Contractor ng konsyal pa lang, dapat tanggal na dahil konsyal. Ginawa pa nilang mayor, pero claim ni BBM na siyang mayor. Pinilit nila siyang mayor. Binigyan kagad ng 6.5 billion na project. Dapat bang kasuhan yan, Gov? Anong sa tingin ninyo kung may tiwala pa kayo sa natin justice system? Kapag na lang sabihin na hindi nila kilala itong mga contractor, yan ang tinaas niyang kamay. Diskaya. Paano makakakuha ng Diskaya ito kung hindi niya kilala mo official doon? Maliwanag. Dalawa lang ang statista niya paborito. Diskaya and yung bagong mayor, Elkat. Alcid. Alcid. Mayor Alcid. Jaime Brian Alcid. Contractor. Yung company niya, solo. Siya lang nakapangalan. At ginawa contractor, ginawa pang mayor, binigyan pa ng 6.5 billion. Yan lang, Manila po yan. Dapat matanggal itong mayor na ito. Thank you. Thank you, Governor. Thank you, Governor. City ni Presidente Marcos doon. Ciudad ni President Marcos. Gov, panawagan na lang sa ating taong bayan, Gov. May closing statement. Closing statement. Kayo to the people. May closing statement kayo for the people. May closing message pa kayo. Yes. Closing statement ho. Ulitin ko po ang aking pakiusap. This is time for us to unite. For the sake of our children, maawa po kayo sa mga kabataan at kinabukasan nila ito. Tulungan po natin sila. If they decide to lead this peaceful movement, if they decide, because this is the future. If not, wala namang yan, wala na akong magagawa. The only way na susunod lahat ng tao, it should be the kabataan who will decide. And then, pag-usap-usap lahat ng mga student leaders or basta hindi nag-aaral, basta mga kabataan, usap-usap kayo.
Kung anong araw ang gusto nyo, sasama kami lahat sa inyo. Kasama lahat ng tao. Kung kayo ang magsabi, hindi mga politician ang may schedule ng rally. Isa lang para hindi kayo mapagod. Kung isa-isa, kanya-kanya, mapapagod lang kayo, guguluhin lang ang mga rally na gagawin nyo. Kailangan magkaisa po tayo lahat. Mahapon, isang last question.